Welcome back po mga kaspero sa ating panibagong episode. Ngayon ay dadayo na naman tayo doon sa Palawan kasi may maganap doon na spearfishing competition mga kaspero. At yun nga, sasali tayo at ang kasama natin si Boss Bon. Galing pa kami ni Boss Bon sa Eastern Samar mga kaspero at kailangan pa namin bumiyahe papuntang Tacloban Airport para bumiyahe papuntang Cebu Airport at Cebu Airport to Busuanga, Palawan Airport. At ang iba kong kasama dito mga kaspero ay sila Huntwith Ikong at si Pare Godfred. Aray ko. Touchdown Coron, Palawan. Makalipas nga ang 2 araw mga kaspero ay ito na ang competition day at maaga kaming umalis ni Boss Bon dito mga kaspero. Nang sa ganun ay maaga din kaming makarating doon sa dagat kasi nandun na yung sasakyan namin papuntang Diwaran Island. Dito na sa bangka na ating sasakyan. Yung mga kasama natin. Original, Ikong, si Master Palautog. Si Pare. Right. Dito yung ibang kasama natin. Team National. Samahan natin dito yung si Bro Bugoy. Yan, Bugoy, Palautog. Gamay. Mag-briefing muna kami dito. Ano yung rule sa competition. Right? Yan. Uy, Master. Asan ko kagabi sa inyo ang no take zone at saka yung take zone, okay? Any questions sa to? Any questions? Any questions about where to run? Ang mga boatman, mga kapitan, alam nila kung saan kayo dadalhin at saka saan kayo hindi pwedeng dalhin. Mga kapitan, alam nyo kung saan ang pwede at saka hindi pwede, di ba? Okay. Good. And then, count. Nakita yata akong naka-flashlight. Pwede ba yun? Pwede ang flashlight. Pwede ang flashlight. At ang aming spot na pamanaan mga kaspero ay nasa likod lang nitong isla na to. Kasi sa likod nito ay may malaki na bahura mga kaspero. At doon kami pwede mamana kasi sa ibang part ng isla na to is nasakop ng Marine Protected Area. May 2 grupo po mga kaspero, national at local. Yung local naman is yung mga taga dito lang sa Palawan na sumali sa competition. Yung national naman is yung taga ibang bansa na dumayo dito sa Palawan. By team po mga kaspero at sa bawat team is 3 tao lang ang pwede mag-dive at yung isda na hulihin is yung nasa listahan lang.
Nandito na tayo sa spot mga kaspero at sobrang linaw ng tubig. Kitang-kita talaga yung mga isda na lumangoy sa ilalim. At sa ating unang sisid mga kaspero ay nag-warm up muna ako. Nasa 5 meters lang to. At dito ako nag-warm up mga kaspero kasi may nakita ako ditong mga sweet lips. Nakita ko na po ang sweet lips mga kaspero at dito pumisto na ako mga kaspero nang sa ganun ay makatira tayo ng maayos. At ayun sa pool naman mga kaspero, ganda ng patama natin. At ito yung naging kauna-unahan nating isda dito sa Palawan mga kaspero. Pagkatapos nga nating ma-secured yung sweet lips mga kaspero ay mabante ako dito sa malalim kasi pelagic na yung target natin. Pero nung pagkadapa ko dito mga kaspero, iba yung nagpakita. Mga red bass yung napakita sa atin mga kaspero at ang dami nila. Kaya nga lang is sobrang ilap nila mga kaspero. Panibagong pagsisid na naman mga kaspero at dito binalikan ko yung spot kung saan natin nakakita yung mga red bass kanina, hoping na makahuli tayo ng isa. Ang lalim po ng aking dinadapaan po ngayon mga kaspero ay nasa 17 meters lang po. At dito mga kaspero ay nakita ko na yung mga red bass kaso nandun lang sa malayo. Ang ginawa ko dito mga kaspero ay nagantay pa ako ng ilang segundo. Nagpakasakaling na may lumapit mga kaspero. Makalipas nga ilang segundo mga kaspero, ito may papalapit sa atin na isang red bass. At nung na-meet ko yung distance mga kaspero, ay tinira ko na kagad. At ayun sa pool mga kaspero at ganda ng patama natin. Tumago sa kanyang mata yung shop natin mga kaspero. Kaya walang kawala ito mga kaspero.
May limit po na oras ang aming pagpamana mga kaspero dahil hanggang 12:30 lang kami pwedeng mamana at nang makaabot ng 1 PM mga kaspero ay kailangan naming makabalik sa isla. Kapag lumagpas naman kami sa binigay na oras mga kaspero ay bawas points po ang aming makuha at sa bawat isda ng aking pinana mga kaspero ay may iba't ibang points. Ang isdang red bass na aking pinana mga kaspero ay may 1,000 points at same lang po sila sa Maori snapper mga kaspero. At sa mga pelagic naman mga kaspero tulad ng tangigi is may 800 points po ang tangigi at sa tribale is 500 ata or 600 kaya pinipili ko lang yung isda na papanain mga kaspero nang sa ganun ay hindi masayang. At secured na mga kaspero ang ating pangalawang huli sa araw na to, isang red bass. Binalikan ko yung spot mga kaspero kung saan natin napana yung red bass at baka sakaling pa rin tayo na makatira ng isa. At dito mga kaspero nakita ko na yung mga red bass at andun pa rin sa malayo at may lumapit sa atin kaso lang maliit. May good size na sana nga red bass dito na papalapit sa atin mga kaspero kaso lang biglang nagulat kaya yun lumayo mga kaspero. Nag-move na tayo sa red bass mga kaspero at gumawa ng panibagong pagsisid at sa dive na to mga kaspero ay di ko in-expect na makapana tayo ng mailap na isda kaya panoorin nyo po mga kaspero ang sumunod na nangyari. Pag nag-hunt ako ng mga pelagic mga kaspero ay yung mga beatfish lang ang pinagmasdan ko kasi kapag mag-iba na yung mga galaw nila na para bang may kinatakutan ay may malaking isda dyan sa paligid lang. At dito mga kaspero, napansin ko yung mga baitfish na ang bilis ng langon nila papunta sa likod ko. Kala ko dito sa harapan ko is may paparating na pelagic. Yun nung pagtingin ko dito sa likod ko is may malaking dogso pala or long nose emperor mga kaspero. Kaya nagdandahan lang ako ng kilos dito nang sa ganun ay hindi siya matakot mga kaspero. At yun nga, lumapit pa talaga sa atin mga kaspero. At nung pwede ko na siyang tirahin mga kaspero ay kilabit ko yung trigger. At yun, ganda ng patama natin mga kaspero. Gitnang gitna sa kanyang katawan. At walang kawala sa akin yan mga kaspero dahil naka dual flapper tayo.
ang dugso pala mga kaspero ay kasali sa pinakamataas na points. At ito nga mga kaspero, na-secure na natin itong isang long nose emperor or dugso. At ito yung naging pangatlong huli natin sa araw na to. Long nose mga kaspero. Target sana natin yung mga red bass kaso wala. At ito yung nagpakita. Alright, isang long nose emperor. At ang ating panghuling-huli mga kaspero ay isang yellowtail trevally. Hindi ko na nakuna ng video mga kaspero kasi ang bilis ng pangyayari, bigla kasing dumaan siya sa ilalim natin habang naglo-load ako ng spear gun. Kaya hindi ko na naisipan na iyon yung GoPro kasi ang importante is makuha natin itong isda na to. Long nose emperor. Isang red bass bay. Fish and lock. Parang gamay ni, gamay to kayo. Dito sa kan badulo, gamay na kayo. Red bass with lip. At yun nga mga kaspero, andito na kami lahat sa isla. At hindi ko na nakuna ng video mga kaspero nung pag-announce ng sino ang nanalo. At ang champion pala mga kaspero ay ang Team Boracay. At ang second ay kami, ang Team Jobless. At ang third naman mga kaspero ay ang Team Boracay pa rin kasi dalawang grupo sila mga kaspero.